Tahimik ang mga kalsada sa Quezon City habang si Ana Santos ay nasa biyahe pauwi mula sa ospital. Sanay na siya sa ganitong tanawin, mga ilaw ng post na naglalaro sa basa at makintab na semento, na tila humuhuni kasabay ng ambon na kanina pa bumubulong sa paligid. Ngunit sa gabing ito, parang may kakaibang bigat ang katahimikan. Ang pakiramdam ay hindi mapakali, bagaman hindi niya maipaliwanag kung bakit. Si Ana ay isang nurse pediatric na kilala sa ospital bilang masipag at walang reklamo. Ngunit tulad ng lahat, may hangganan din ang kanyang lakas. Sa mga nakalipas na linggo, napansin niyang lalong bumibigat ang kanyang mga mata tuwing gabi. Mga magdamagang shift, mga batang pasyenteng kritikal, at ang paulit-ulit na tunog ng mga makina sa ospital, lahat ito ay parang unti-unting humihigop ng kanyang enerhiya. Isang linggo na yata akong halos hindi nakikita ni Mia, bulong niya sa sarili, habang sinusulyapan ang telepono sa passenger seat. Si Mia, ang kanyang 7 taong gulang na anak, ay madalas tumatawag para mag-good night. Ngunit ngayong gabi, tila hindi niya magawang abutin ang oras na yon. Humigop siya mula sa kanyang baso ng malamig na kape, na ngayon ay wala ng lasa. Ang mga mata niya ay napadako sa dashboard clock. 4:30 dyan, sa isip niya, paulit-ulit niyang inaalala ang listahan ng kanyang mga dapat gawin, bayaran ang enrollment ni Mia, tapusin ang case report para sa pasyenteng may bihirang kondisyon, at ang follow-up sa isang medical supplier. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang pinakaimportante, maglaan ng oras para sa anak. Nagring ang telepono niya na ikinagulat niya ng bahagya. Napatingin siya saglit at ang pangalan ni Mia ay lumitaw sa screen. Kaagad niyang sinagot ito gamit ang loudspeaker. Mahina ngunit gising na boses ni Mia ang narinig niya. Bakit ang tagal mong umuwi? Napangiti si Ana kahit naramdam niya ang pagod. Pauwi na ako, anak. Kaunting oras na lang. Kumain ka na ba ng hapunan? Opo, sagot ni Mia na parang nag-aalangan. Pero gusto ko lang sanang malaman kung babasahan mo pa rin ako ng kwento pagdating mo. Nabigla si Ana sa tanong. Pakiramdam niya parang tinamaan siya ng isang bagay sa puso. Ilang araw na ba niyang hindi nagagawa iyon? Hindi niya maalala. Siyempre, anak, sagot niya ng may pilit na sigla. Pag-uwi ko, babasahan kita kahit inaantok ka na, promise ko yan. Ngunit bago pa niya marinig ang sagot ni Mia, biglang naputol ang linya. Napansin niyang nawala ng signal ang telepono. Tila sumabay ang katahimikan sa kalsada, at naramdaman niyang bumigat ang paligid. Signal lang ito, bulong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit hindi niya maikakaila ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Habang papalapit siya sa intersection na araw-araw niyang dinaraanan, may napansin siyang kakaiba. Ang mga post ng ilaw ay kumikislap na parang papatayin, at ang anino ng mga puno ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Napakunot ang noo niya, ngunit hindi niya binigyan ng malalim na pansin ito. Inisip niya, baka dahil lang ito sa antok. Pagsapit niya sa intersection, may paparating na ilaw mula sa malayo. Isang kotse ang mabilis na lumalapit mula sa kabilang direksyon. Napansin niyang wala itong preno at tila nawala ng kontrol. Mabilis niyang hinigpitan ang kapit sa manibela, ngunit bago pa siya makapag-isip ng paraan para umiwas, sumilaw ang headlights nito sa kanyang mukha. Diyos ko, sigaw niya, kasabay ng malakas na tunog ng preno at ang masakit na dagundong ng bakal sa bakal. Sa isang iglap, nagdilim ang lahat. Hindi alam ni Ana kung nasaan siya. Walang tunog, walang galaw, parang ang buong mundo ay tumigil. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naramdaman niyang may kakaibang enerhiya sa paligid, na parang sinasalo siya ng isang di nakikitang lakas. Ang una niyang napansin ay isang liwanag, hindi ordinaryong liwanag. Ito ay mas maliwanag kaysa sa araw, ngunit hindi masakit sa mata. Binalot nito ang kanyang buong katawan, at sa loob lamang ng ilang segundo, ang lahat ng kanyang sakit at pagod ay nawala. Nasaan ako? Tanong niya, ngunit parang hindi naririnig ang kanyang boses. Ang liwanag ay hindi lamang basta liwanag. Ito ay parang isang bagay na buhay, may init at nagdadala ng kapayapaan. Ang lahat ng alalahanin niya sa buhay, ang trabaho, ang mga bayarin, ang kanyang anak, ay tila naging napakagaan, para bang hindi na mahalaga. Sa kalagitnaan ng liwanag, naramdaman niyang may paparating. Hindi niya makita ng malinaw, ngunit ang presensya nito ay nagdulot ng kakaibang comfort at familiarity. Maya-maya pa, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ana, tawag ng boses, puno ng lambing. Lumingon siya at nakita niya ang isang matandang babae na nakangiti.
Hindi niya maipaliwanag, ngunit alam niyang ito ang kanyang lola, si Teresa, na pumanaw noong bata pa siya. "Lola," tanong ni Ana, ang boses niya ay nanginginig sa gulat at saya. "Apo," sagot ni Teresa, na ang boses ay parang musika. "Huwag kang matakot. Narito ako." Napatakbo si Ana patungo sa kanyang lola, ngunit bago siya makalapit, ang matanda ay tumingala. Parang may pinapakinggang ibang presensya sa paligid. "Ana," sabi ni Teresa, na ang tono ay naging seryoso, "hindi ka pa oras dito. Ngunit may mahalagang bagay kang dapat malaman." Napuno ng takot at kaba ang puso ni Ana, ngunit bago pa siya makapagtanong, ang liwanag sa paligid nila ay lalong tumindi. Ang boses ng lola niya ay naging malinaw ngunit mahina. "Handa ka na bang marinig kung ano ang dahilan kung bakit ka narito? Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga." Ang liwanag sa paligid ni Ana ay tila nagiging mas malinaw habang ang mga salita ng kanyang lola, si Teresa, ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang presensya ng kanyang lola ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ang mga sinabi nito ay nagdulot din ng kakaibang kaba. Ano ang ibig sabihin ni Teresa na hindi pa niya oras? Ano ang misyon na tinutukoy nito? "Lola, ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Ana, ang boses ay nanginginig sa gulat. Ang mga mata niya ay naglalakbay sa mukha ng lola, na ngayon ay puno ng liwanag at kapanatagan. "Ana, maraming bagay ang hindi mo pa nauunawaan, ngunit ngayon, bibigyan ka ng pagkakataon na makita kung ano ang darating." Isang bihirang pagkakataon, paliwanag ni Teresa habang hinahawakan ang kamay ni Ana. "May tatlong mahalagang pangyayari na dapat mong malaman. Hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka at ang mga tao sa paligid mo." Ang kamay ng lola niya ay mainit at ang pakiramdam ay parang isang yakap na puno ng pagmamahal. Ngunit kahit sa gitna ng kapayapaang iyon, naramdaman ni Ana ang bigat ng mga salita nito. "Pero bakit ako, lola?" tanong niya, pilit iniintindi ang kahulugan ng lahat. "Isa lang akong ordinaryong tao. Isang nurse. Wala akong alam sa mga ganitong bagay." Ngumiti si Teresa, isang ngiti na puno ng pagkaunawa. "Apo, ang Diyos ay hindi pumipili ng perpekto. Pinipili niya ang mga handang makinig at tumugon. At ikaw, Ana, ay pinili. Ngunit hindi ako ang magpapaliwanag ng lahat ng ito." Bago pa makapagtanong muli si Ana, naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang liwanag ay unti-unting nagiging mas malinaw, mas buhay. Ang hangin ay parang may sariling tibok, puno ng enerhiya at layunin. Mula sa gilid ng kanyang paningin, isang bagong presensya ang sumulpot. Sa unti-unting paglapit, napansin ni Ana ang isang figura na naglalakad sa gitna ng liwanag. Ang figura ay puno ng otoridad ngunit nakakaaliw, isang presensyang kayang basagin ang lahat ng takot at pagdududa. Sa bawat hakbang nito, ang liwanag ay tila sumasama sa kanya, bumubuo ng isang aura na hindi maipaliwanag. "Ana," sabi ng figura, at sa isang iglap, nalaman ni Ana kung sino siya. "Panginoon," bulalas niya, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dalisay na paggalang at pagkamangha. Sa kanyang harapan ay si Jesus, at ang presensya niya ay parang apoy na dumadaloy sa kanyang kaluluwa. Ang mga mata ni Jesus ay parang kalawakan, napakalalim, puno ng pagmamahal at pagkaunawa. Ngunit sa kabila ng init ng kanyang pagmamahal, naroon din ang bigat ng kanyang misyon. Hindi niya kailangang magsalita upang malaman ni Ana na siya ang may hawak ng lahat ng kasagutan. "Tumayo ka, Ana," sabi ni Jesus, ang kanyang boses ay puno ng otoridad ngunit puno rin ng lambing. "Hindi kita tinawag upang magduda sa sarili mo. Tinawag kita dahil may mahalaga kang papel na gagampanan." Dahan-dahang tumayo si Ana, bagamat ang kanyang mga binti ay nangangatog. "Panginoon, hindi ko po alam kung bakit ako. Hindi ko po alam kung paano ko magagawa ang anumang iniatas ninyo." Ngumiti si Jesus, at sa isang sandali, ang bigat ng mundo ay tila nawala. "Walang kailangang alamin ngayon, Ana. Ang tanging kailangan mo ay ang magtiwala. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tatlong bagay na darating sa mundo bago mag-negatibo 2030. Ang mga ito ay mahirap, ngunit mahalaga. Makinig kang mabuti." Ang liwanag sa paligid nila ay biglang nagbago. Naramdaman ni Ana na parang tinangay siya ng hangin, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, ang kanyang pandama ay naging mas malinaw. Ang bawat kulay ay mas maliwanag, ang bawat tunog ay mas detalyado.
Nasa ibang lugar na sila, isang lugar na parang tumitibok sa enerhiya at buhay. Pagmasdan mong mabuti, sabi ni Jesus habang kanyang itinaas ang kamay. Ito ang una sa 3 bagay na kailangan mong malaman. Biglang bumukas ang isang tanawin sa harapan ni Ana. Sa kanyang harapan ay isang lungsod, puno ng tao. Ang mga gusali ay moderno at ang langit ay maliwanag na maliwanag. Ngunit ang liwanag na iyon ay kakaiba, parang artipisyal, hindi galing sa araw. Napansin niya ang mga tao na nakatingala sa langit na parang may hinihintay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha, ngunit may kung anong hindi tama. May kakaiba sa kanilang mga mata, parang nawawala ang kanilang sariling kalooban. Mukhang maganda, hindi ba? Tanong ni Jesus, ngunit ang kanyang tono ay mabigat. Ngunit ito ay isang panlilin lang. Bago pa makapagtanong si Ana, nakita niyang biglang nagpakita ang mga ilaw sa langit. Ang mga ito ay gumagalaw sa napakagandang hugis, parang isang palabas ng sining. Ngunit habang tumatagal, napansin niya na ang mga ilaw ay hindi ordinaryo. Ang mga ito ay parang may sariling buhay, parang direktang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga tao. Panginoon, ano po ito? Tanong niya habang sinusubukang unawain ang kanyang nakikita. Ito ang simula ng dakilang panlilinlang, sagot ni Jesus. Ito ay isang panahon kung saan ang maraming tao ay malilinlang ng mga bagay na mukhang maganda, ngunit puno ng kasinungalingan. Ang mga ilaw na nakikita mo ay hindi mula sa Diyos. Ang mga ito ay mula sa kaaway, at ang kanilang layunin ay tanggalin ang pananampalataya ng tao sa akin. Habang pinagmamasdan ni Ana ang tanawin, nakita niyang may mga nilalang na lumabas mula sa liwanag. Ang kanilang anyo ay kaakit-akit, halos banal, ngunit sa kabila ng kanilang hitsura, naramdaman niya ang bigat ng panlilinlang sa kanilang presensya. Sila ay nagsasalita, at ang kanilang mga salita ay puno ng tamis. Nagsasabi sila ng mga bagay tungkol sa kapayapaan, pagkakaisa, at kaliwanagan. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Ana na binabaluktot nila ang katotohanan. Binabanggit nila ang pangalan ni Jesus, ngunit itinuturing siya bilang isang guru lamang, hindi Diyos. Ginagamit nila ang mga salita ng Biblia, ngunit binibigyan ito ng bagong kahulugan na malayo sa katotohanan. Maraming malilinlang, sabi ni Jesus, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Maraming mag-aakalang ito ang sagot sa kanilang mga panalangin, ngunit ito ay isang bitag. Ito ang simula ng dakilang apostasya, kung saan ang pananampalataya ng marami ay masusubok. Nakita ni Ana ang epekto ng mga nilalang na ito. Ang mga tao ay tila nawawala sa kanilang sarili, sumusunod sa bawat salita ng panlilinlang. Ang ilan ay tumatalikod sa kanilang mga paniniwala, at ang iba naman ay tinatanggap ang bagong doktrina ng mga nilalang. Ana, sabi ni Jesus na hinawakan ang balikat niya. Kailangan mong ibahagi ang mga ito. Kailangang malaman ng mga tao ang panganib na darating. Napalunok si Ana, habang ang bigat ng kanyang nakita ay tila bumalot sa kanyang puso. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagbago ang tanawin sa paligid nila. Tapos na ang una, sabi ni Jesus. Ngayon, ihanda mo ang sarili mo para sa susunod. Ang hangin sa paligid ay tila nagiging mas mabigat habang si Ana ay nananatiling nakatayo sa tabi ni Jesus. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit naroon din ang kakaibang katiyakan na siya ay ligtas. Sa kabila ng bigat ng kanyang nakita sa unang pangitain, ang presensya ni Jesus ay nagbibigay sa kanya ng lakas na unawain ang lahat. Ana, sabi ni Jesus, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng otoridad. Pagmasdan mo ng mabuti. Ang mga darating na araw ay magiging mahirap para sa marami, ngunit ito ay mahalagang makita mo. Ang una sa 3 pangyayaring ito ay magpapakita kung paano lilinlangin ng kaaway ang buong mundo. Ang paligid ay muling nagbago. Ang liwanag ay tila nagiging mas matindi, ngunit sa gitna nito ay unti-unting lumitaw ang isang bagong tanawin. Sa harapan ni Ana ay isang lungsod na puno ng tao. Ang mga gusali ay matataas at moderno, at ang mga kalsada ay abala sa paggalaw ng mga sasakyan. Subalit ang langit ay kakaiba, hindi asul, kundi puno ng makikinang na mga ilaw na parang sumasayaw. Panginoon, tanong ni Ana habang pinagmamasdan ang tanawin. Anong lugar ito? Anong nangyayari dito? Hindi sumagot si Jesus kaagad. Sa halip, itinuro niya ang mga tao na nagtitipon sa gitna ng lungsod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha habang nakatingala sa kalangitan. Napansin ni Ana ang mga pattern ng ilaw na naglalaro sa himpapawid, parang mga higanting alon ng liwanag na hugis geometric.
Sa una, ang tanawin ay kaakit-akit, halos mahirap hindi titigan. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ni Ana ang bigat ng panlilinlang. Ang mga tao ay nalululong sa kanilang nakikita, paliwanag ni Jesus. Ang mga ilaw na ito ay hindi galing sa akin. Ang mga ito ay gawa ng kaaway upang pukawin ang paghanga ng tao, alisin ang kanilang paningin sa katotohanan, at italikod sila sa pananampalataya. Habang pinagmamasdan ni Ana, biglang nagpakita ang mga nilalang mula sa liwanag. Sila ay naglalakad sa gitna ng tao, mga anyo na tila perpekto, puno ng kabutihan at karunungan. Ang kanilang mga mukha ay mapayapa, ang kanilang mga boses ay mahinahon, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay parang may kakaibang epekto. Ang mga tao ay sumusunod, parang nawawala ang kanilang sariling kakayahan na mag-isip. Nagdadala sila ng mga mensahe ng pagkakaisa at kapayapaan, sabi ni Jesus. Ngunit ang mga ito ay mga bitad. Sinusubukan nilang alisin ang aking pangalan at baguhin ang kahulugan ng katotohanan. Ang mga nilalang ay nagsimulang magsalita, at ang kanilang mga salita ay parang musika. Binanggit nila ang mga dakilang konsepto ng pag-ibig, kaliwanagan, at espiritualidad. Ngunit habang pinakikinggan ni Ana, napansin niyang may kulang, walang banggit tungkol sa kasalanan, sa krus, o sa pangangailangan ng pagsisisi. Sa halip, binibigyang diin nila na si Jesus ay isa lamang, dakilang guro, isang piliwanag sa gitna ng marami, ngunit hindi Diyos. Napakaraming malilinlang, bulong ni Ana, na ang boses ay nanginginig. Maraming malilinlang, sagot ni Jesus, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. At ang kanilang panlilinlang ay magmumukhang napakaganda. Sila ay gagamit ng aking pangalan, ngunit tatanggihan ang aking pagkadiyos. Gagamitin nila ang aking mga salita, ngunit babaluktutin ang kahulugan nito. Biglang nagbago ang tanawin. Sa halip na mga nilalang na nagsasalita, nakita ni Ana ang mga social media platform at telebisyon. Ang mga nilalaman ay punong-puno ng mensaheng espiritual, ngunit ang lahat ay nakatuon sa ideya na ang tao ay ang sentro ng lahat. Walang lugar para sa Diyos, kundi isang relihiyong nakasentro sa sarili. Ang puso ni Ana ay lalong bumigat nang makita niya ang mga kabataan na sumasamba sa mga mensaheng ito. Ang kanilang mga kamay ay nakataas, ngunit hindi para sa Diyos. Nakatingin sila sa mga nilalang ng liwanag, inaakalang sila ang tagapagligtas. Nakita rin niya ang mga Kristiyanong leader na nagbabago ng kanilang mga turo upang magkasya sa bagong doktrinang ito. Ang mga salita tulad ng kaligtasan, pagtubos, at krus ay binibigyan nila ng ibang kahulugan, paliwanag ni Jesus. Ang panlilinlang ay banayad, ngunit mapanganib. Nakita ni Ana kung paano ang mga tao ay unti-unting bumibitaw sa kanilang pananampalataya. Ang mga tradisyonal na Kristiyanong turo ay tinutulig sa bilang lumana at mapanuri. Ang mga taong nananatiling matapat sa katotohanan ay tinatawag na makitid ang isip at balakid sa progreso. Sa gitna ng lahat ng ito, narinig ni Ana ang isang malakas na sigaw mula sa karamihan. Bumagsak ang isang tao sa kanyang harapan, umiiyak at nawawala ang kontrol. Ang kanyang mga salita ay paulit-ulit. Nasaan ang katotohanan? Sino ang totoo? Tanong ng lalaki, ngunit walang sinuman ang sumagot. Ang mga nilalang ng liwanag ay ngumiti lamang, tila tinatangkang patahimikin ang lahat sa kanilang presensya. Panginoon, paano nila ito magagawa? Tanong ni Ana, halos umiiyak. Napakaraming malilinlang. Dahil pinipili nilang pakinggan ang kasinungalingan, sagot ni Jesus, na ngayon ay nakatingin din sa tanawin. Ang kaaway ay napakahusay sa pagbabaluktot ng katotohanan. Ang mga himalang ginagawa nila ay magmumukhang totoo, ngunit ito ay walang kapangyarihang magdala ng tunay na pagbabago. Nakita ni Ana ang mga nilalang na gumagawa ng mga himala, pagpapagaling sa mga may sakit, pagbibigay ng pagkain mula sa wala, at paggawa ng mga bagay na tila hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ngunit sa bawat himala, mas marami ang nalalayo sa Diyos at nalalapit sa panlilinlang. Ngunit may pag-asa, sabi ni Jesus, na ngayon ay tumingin kay Ana ng diretsyo. Ang mga tapat sa akin ay hindi kailanman maililigaw. Ngunit kailangan nilang maghanda. Ana, kailangan mong ibahagi ang iyong nakita upang ang mga tao ay maging handa para sa mga darating na araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit alam niyang hindi niya ito kayang baliwalain. Ang mga tao ay kailangang makaalam. Kailangan nilang maghanda. Panginoon, paano ko ito gagawin? Tanong niya, halos pabulong. Paano ko masisiguro na makikinig sila?
Hindi mo kailangang mag-alala sa pagtugon nila, sagot ni Jesus. Ang tanging kailangang mong gawin ay maging tapat sa pagsasabi ng katotohanan. Ang natitira ay aking gagawin. Bago pa niya mas maunawaan ang lahat, naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang tanawin ay unti-unting naglaho at ang liwanag ay muling bumalik. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang lalong paglalim ng kanyang pananampalataya. Tapos na ang una, sabi ni Jesus. Ngayon, ihanda mo ang sarili mo para sa susunod. Ang liwanag sa paligid ni Ana ay unti-unting kumalma matapos maglaho ang tanawin ng dakilang panlilinlang. Sa kabila ng bigat ng unang pangitain, ang kanyang puso ay puno ng tanong at kaguluhan. Subalit bago pa man niya maiproseso ang nakita, muling nagsalita si Jesus. Ana, ang susunod mong makikita ay magbibigay pag-asa sa iyo at sa marami. Subalit tandaan, sa kabila ng paggising, may mga hamong darating. Ito ang ikalawang pangitain. Ang kamay ni Jesus ay mahinang ipinatong sa kanyang balikat, at sa isang iglap, ang mundo sa kanyang paligid ay nagbago muli. Ang liwanag ay tila sumingaw, at sa halip, nakita ni Ana ang isang serye ng tanawin, isa pagkatapos ng isa, bawat isa ay mas malinaw at mas makahulugan kaysa sa huli. Ang unang tanawin ay nagpakita ng isang opisina sa Silicon Valley. Isang batang lalaki, mukhang nasa kalagitnaan ng 25 taon, ay nakaupo sa harap ng maraming screen, bawat isa ay nagpapakita ng komplikadong coding. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagtatype sa keyboard, tila nagmamadali upang tapusin ang isang proyekto. Ngunit bigla siyang tumigil. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kakaibang emosyon, isang pinaghalong takot at pagkilala. Panginoon, ano ito? Tanong ni Ana habang sinusubaybayan ang nangyayari. Iyan ay isang software engineer na ginugol ang kanyang buhay sa paggawa ng mga sistema ng artificial intelligence upang palitan ang espiritual na patnubay ng tao, paliwanag ni Jesus. Ngunit sa sandaling ito, ako'y nagpapakita sa kanya sa paraang hindi niya maitatanggi. Hindi magtatagumpay ang kaaway kung ako'y pipiliing tanggapin. Pinanood ni Ana ang lalaki na biglang napaluhod sa kanyang opisina, umiiyak habang hinahawakan ang isang lumang krusipiho sa kanyang mesa. Ang kanyang mga kasamahan ay tumigil at napatingin sa kanya, litong-lito sa kanyang biglaang kilos. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumagsak habang malakas niyang sinambit ang pangalan ni Jesus. Patawarin mo ako, sabi ng lalaki, ang boses ay nanginginig. Matagal kong pinaniwalaan ang kasinungalingan. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang katotohanan. Ang tanawin ay biglang nagbago. Ngayon, nasa loob na sila ng isang silid-aralan sa isang unibersidad. Isang propesor, na kilalang-kilala bilang isang matibay na ateista, ang nagsasalita sa harap ng kanyang mga estudyante. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangungutya laban sa relihiyon, tinutuligsa ang paniniwala sa Diyos bilang isang katang-isip. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang talumpati, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa wala, ngunit ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa takot. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang kanyang mga labi ay bumigkas ng mga salitang halos hindi marinig. Akala ko'y tama ako, sabi ng propesor, na tila nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang presensya. Ngunit mali pala ako eh. Ang mga estudyante ay nagkatinginan, litong-lito sa biglaang pagbago ng tono ng kanilang guro. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang kanyang talumpati, inilapag niya ang kanyang mga tala sa mesa at tumingin sa klase. Mga estudyante, sabi niya, ang boses ay mababa ngunit malinaw. Ang buong buhay ko, itinuro ko na ang Diyos ay isang kasinungalingan. Ngunit ngayon, natagpuan ko siya. Ako pala ang nalinlang. Muling nagbago ang tanawin. Ngayon, nasa loob sila ng isang moske sa gitnang silangan, kung saan daan-daang tao ang nakaluhod sa panalangin. Biglang may kakaibang nangyari, isang presensya ang pumasok sa silid, isang liwanag na hindi maipaliwanag. Isa-isa, ang mga tao ay tumingala, ang kanilang mga mata ay puno ng luha habang sila'y sumigaw ng parehong pangalan, Jesus. Panginoon, bulong ni Ana, ang kanyang puso ay punong-puno ng damdamin. Ito ba ang dakilang paggising? Ana, sagot ni Jesus. Kapag ang kadiliman ay dumaluyong, ang aking liwanag ay lalong magliliwanag. Sa mga darating na araw, ang mga tao mula sa lahat ng panig ng mundo ay magkakaroon ng pagkakataon na makita ang katotohanan. Ngunit ang paggising na ito ay magdadala rin ng matinding pagsubok.
Habang pinapanood ni Ana ang mga tanawin, nakita niya ang iba't ibang sektor ng lipunan na naaabot ng paggising na ito. Sa mga ospital, ang mga medical staff ay nasaksihan ang mga milagro ng paggaling na hindi maipaliwanag ng agham. Sa mundo ng libangan, ang mga artista at musikero ay biglang tumigil sa paggawa ng sekular na nilalaman at nagsimulang gumawa ng mga awit ng papuri. Sa mga gusali ng gobyerno, ang mga opisyal ay nagsimulang manalangin ng hayagan, hinahanap ang banal na paggabay sa kanilang mga desisyon. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng paggising ng may bukas na puso. Sa bawat tagumpay ng pananampalataya, nakita rin ni Ana ang matinding pagtutol. Ang mga pamilya ay nahati, mga magulang na itinakwil ang kanilang mga anak, mga mag-asawa na nagkahiwalay, at mga komunidad ng simbahan na nagkasira dahil sa takot at hindi pagkakaunawaan. Panginoon, bakit ganito? Tanong ni Ana habang pinapanood ang paghihirap ng mga tao. Kung ang paggising ay nagdadala ng liwanag, bakit may ganitong kadiliman? Ang liwanag ko ay palaging sinusubok, paliwanag ni Jesus. Ang aking mga tapat ay kailangang maging matatag, sapagkat ang panahon ng kadiliman ay maghahanap ng paraan upang sila ay paghiwalayin. Sa huling tanawin, nakita ni Ana ang isang grupo ng mga kabataan na nagtitipon sa isang lihim na lugar. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tapang habang sila'y nananalangin. Isa sa kanila ang tumayo at nagbigay ng mensahe ng pag-asa. Ang mundo ay maaaring magbago, ngunit ang Diyos ay hindi, sabi ng kabataan. Tayong lahat ay tinawag upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Napaluha si Ana habang pinapanood ang kabataan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga tapat ay hindi nawalan ng pag-asa. Sila ay parang mga parol na nagliliwanag sa gitna ng bagyo. Ana, sabi ni Jesus na ngayon ay tumingin ng diretsyo sa kanya. Ang dakilang paggising ay magdadala ng mga himala at pagbabago, ngunit hindi ito magiging madali. Maraming haharapin ang pag-uusig at pagtutol, ngunit ang mga magtatapat sa akin ay tatanggap ng lakas na hindi nila inakala na mayroon sila. Tumango si Ana, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Alam niyang ang nakita niya ay mahalagang ipamahagi sa iba. Ngunit bago pa niya maisip ang susunod na hakbang, muling nagbago ang tanawin. Ngayon, sabi ni Jesus, handa ka na bang makita ang ikatlong pangitain? Ang liwanag sa paligid ni Ana ay nagbago muli. Kung ang unang pangitain ay puno ng panlilinlang at ang pangalawa ay puno ng pag-asa, ang bagong tanawin ay nagdadala ng kakaibang bigat. Bawat paghina ni Ana ay tila mas mabagal, mas mabigat, na para bang ang hangin mismo ay puno ng hinagpis. Ana, sabi ni Jesus habang hawak ang balikat niya. Ang pangyayaring ito ay susubok sa pananampalataya ng marami. Ito ang panahon ng dakilang pagyugyog. Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho at ang tanawin ay napalitan ng madilim na ulap. Sa gitna nito, nakita ni Ana ang iba't ibang bahagi ng mundo, mga lungsod, probinsya, at mga tao mula sa iba't ibang kultura. Ngunit ang lahat ng ito ay tila nasa ilalim ng anino ng isang malaking unos. Nakita ni Ana ang unang tanawin, isang malaking lungsod na puno ng ingay at kaguluhan. Ang mga tao ay naglalakad sa kalsada na may halong takot at galit. Sa bawat kanto, may mga demonstrasyon. Ang ilan ay nagpoprotesta laban sa gobyerno, ang iba naman ay laban sa simbahan. Ang mga gusali ay natatakpan ng graffiti na nagsasabing, "Nasaan ang Diyos?" at "Tapos na ang panahon ng pananampalataya." Ang mga tao ay nawawalan ng tiwala sa akin, sabi ni Jesus, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Sa panahon ng dakilang pagyugyog, ang mundo ay maghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong, ngunit karamihan ay maghahanap sa maling lugar. Habang pinapanood ni Ana, nakita niya ang mga tao na tila nagkakagulo sa pagitan ng dalawang panig. Ang isa ay nagsasabing ang Diyos ay matagal nang iniwan ang sangkatauhan. Ang isa naman ay nananatiling matapat kahit sila ay tinutuligsa. Ang tensyon ay tumataas hanggang sa ang dalawang panig ay nagsimula ng magbangayan. Ang pananampalataya ay tila naging sanhi ng alitan at hindi pagkakaisa. Panginoon, paano ito nangyari? Tanong ni Ana, halos hindi na makapagsalita dahil sa bigat ng tanawin. Ang kaaway ay gagamit ng lahat ng paraan upang paghiwalayin ang aking mga anak, sagot ni Jesus. Gagamitin niya ang takot, galit, at pagdududa upang sirain ang kanilang tiwala sa akin at sa isa't isa. Ang tanawin ay nagbago muli. Sa pagkakataong ito, nasa isang tahimik na bahay si Ana. Sa loob nito, isang pamilya ang nakaupo sa hapagkainan. Ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi masaya.
Ang mag-asawa ay nagtatalo, habang ang kanilang mga anak ay tahimik na umiiyak sa tabi. Ang mga pamilya ay masusubok, sabi ni Jesus. Ang bawat relasyon ay dadaan sa apoy ng pagyugyog na ito. Ang ilan ay magtatapat, ngunit ang iba ay matutukso ng mga kasinungalingan. Nakita ni Ana ang ama ng pamilya na tumayo mula sa mesa, galit na sumisigaw, "Hindi ko na kayang maniwala. Kung totoo ang Diyos, bakit tayo naghihirap ng ganito?" Iniwan niya ang mesa at ang ina ay humagulgol. Ang mga bata ay tumakbo papalayo, naiwan ang isang tanawin ng wasak na pamilya. Mula sa mga tahanan, ang tanawin ay nagbago muli. Ngayon, nasa loob sila ng isang maliit na simbahan. Ang grupo ng mga mananampalataya ay lihim na nagtitipon, ang kanilang mga mukha ay puno ng tapang ngunit halata ang takot. Sa labas ng simbahan, naririnig ni Ana ang ingay ng mga pulis na papalapit. "Ang aking mga anak ay pag-uusigin," sabi ni Jesus, habang ang boses niya ay puno ng kalungkutan. "Ngunit ang mga mananatiling tapat ay tatanggap ng aking lakas." Biglang bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok ang mga pulis. Ang ilan sa mga mananampalataya ay mabilis na tumayo, ngunit hindi sila tumakbo. Sa halip, sila ay naghawak kamay at nagsimulang magdasal ng malakas. "Panginoon, bigyan mo kami ng lakas," sabi ng leader ng grupo, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. "Alam naming ikaw ay nasa amin, kahit sa gitna ng kadiliman." Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding emosyon kay Ana. Gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang siya ay nanonood lamang. Alam niyang hindi niya maaaring baguhin ang mga nakikita niya. "Ana," sabi ni Jesus, "ang pagyugyog na ito ay hindi para sirain, kundi upang linisin. Ang mga huwad ay babagsak, ngunit ang mga tunay ay titibay." Biglang nagbago ang tanawin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ana ang maliit na grupo ng mga mananampalataya na nagtitipon sa ilalim ng lupa. Ang kanilang paligid ay simple, walang magarbong altar o mga dekorasyon. Ngunit ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag, puno ng pag-asa. "Ang mga mananatili sa akin ay parang ginto na pinadalisay sa apoy," sabi ni Jesus. "Sa kabila ng kanilang paghihirap, makikita mo ang aking presensya sa kanila." Nakita ni Ana kung paano ang maliit na grupo ay naging halimbawa ng pananampalataya. Ang kanilang simpleng panalangin ay tila nagdadala ng liwanag sa paligid nila, at ang kanilang mga awit ay parang musika na umaabot sa langit. Sila ay kakaunti, ngunit ang kanilang epekto ay napakalaki. "Panginoon, bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito?" tanong ni Ana, na ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. "Ana, ang aking kaharian ay hindi para sa maligambam," sagot ni Jesus. "Ang dakilang pagyugyog ay magsisilbing pagsubok, upang maihiwalay ang mga tunay na tapat sa mga hindi. Ang mundo ay yayanig, ngunit ang aking mga tagasunod ay hindi. Sapagkat ang kanilang pundasyon ay hindi sa mundong ito, kundi sa akin." Sa huling tanawin, nakita ni Ana ang isang malaking pulutong ng tao. Ang ilan ay naligaw, nagtatago sa dilim. Ngunit ang iba, kahit kakaunti, ay nagliliwanag na parang mga parol sa gabi. Ang kanilang liwanag ay sumasabog sa kadiliman, umaabot sa mga naliligaw at nagdadala ng pag-asa. "Ang pagyugyog ay hindi ang katapusan," sabi ni Jesus. "Ito ang simula ng isang mas matibay na simbahan, isang katawan na puno ng lakas at tapang." Ngunit kailangan nilang malaman ang katotohanan ngayon upang maging handa sila. Napalunok si Ana habang naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi madali, ngunit hindi niya ito kayang talikuran. "Ngayon, Ana," sabi ni Jesus, "ibalik kita sa mundo. Ngunit tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ako ay laging nasa tabi mo." Ang liwanag ay unti-unting naglaho, at naramdaman ni Ana na parang hinihila siya pabalik sa kanyang katawan. Ang huling narinig niya ay ang boses ni Jesus, puno ng pagmamahal at katiyakan. "Sabihin mo sa kanila ang iyong nakita. Ang may pandinig ay makikinig at ang may puso ay maghahanda." Ang liwanag ay unti-unting nawala at ang katahimikan ay bumalot kay Ana. Subalit sa kabila ng pagkawala ng liwanag, naramdaman niyang may kakaibang init na nananatili sa kanyang puso. Ang bigat ng tatlong pangitain ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, parang nakaukit ito sa bawat himaymay ng kanyang kaluluwa. Bigla, naramdaman niyang may humahatak sa kanya pabalik. Hindi ito masakit, ngunit tila may puwersang nagdadala sa kanya mula sa lugar na iyon ng kapayapaan patungo sa isang mas magulong mundo. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Ang boses ni Jesus, na kanina lamang ay napakalapit, ay unti-unting lumalayo.
Ana, sabi ng boses ni Jesus, puno ng katiyakan at pagmamahal. Hindi ka nag-iisa. Ang lahat ng ito ay aking ipinakita sa iyo upang maging mensahero ka. Sabihin mo ang iyong nakita. Huwag matakot. Sa sandaling iyon, nagising si Ana. Ang unang naramdaman niya ay ang malamig na hangin mula sa air conditioning. Ang kanyang katawan ay tila mabigat na parang maraming araw siyang walang malay. Ang una niyang narinig ay ang mahinang tunog ng mga makina, beeping at paghinga ng ventilator. Sa paligid niya, naramdaman niya ang pag-aalala ng mga tao. Dok, gumising na siya, sigaw ng isang boses na pamilyar ngunit bahagyang pabulong sa kaba. Unti-unting iminulat ni Ana ang kanyang mga mata, at ang una niyang nakita ay ang kisam ng isang ospital. Sa kanyang tagiliran, naroon ang isang nurse na may malalaking mata, puno ng luha ng tuwa. Miss Santos, mabuti naman at nagising ka, sabi ng nurse habang hinahawakan ang kanyang kamay. Subalit bago pa man siya makapagsalita, pumasok ang isang doktor sa silid. Ang kanyang mukha ay tila naglalaman ng halo ng pagkamangha at pagtataka. Ana, napakagandang makita kang gising, sabi nito. Isang milagro ang iyong paggising. Ang aksidente mo ay napakabigat. Akala namin ay hindi ka na makakaligtas. Habang pinapakinggan ni Ana ang sinabi ng doktor, unti-unti niyang naalala ang mga nangyari, ang aksidente, ang liwanag, ang presensya ni Jesus. Bigla siyang napaluha, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng misyon na iniatang sa kanya. Dok, mahina niyang sabi. Gaano katagal akong nawala? 3 araw, sagot ng doktor, ang tono nito ay seryoso, ngunit puno ng awa. 3 araw kang nasa kritikal na kondisyon. Ang aksidente mo ay nagdulot ng malubhang trauma sa iyong ulo at katawan. Pero, Ana, wala sa amin ang makapaniwala kung gaano kabilis bumuti ang kalagayan mo. Para kang himala. Sa salitang ihimala, naramdaman ni Ana ang malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Alam niyang ang kanyang paggising ay hindi lamang pisikal na pangyayari. Ito ay bahagi ng mas malaking plano. Sa tabi ng kama, nakita niya ang anak niyang si Mia, nakaupo ng tahimik ngunit umiiyak. Sa isang sandali, lahat ng bigat na nararamdaman niya ay nawala. Ang tanging mahalaga ay ang makita ang kanyang anak na ligtas. Ma, sigaw ni Mia habang mabilis na tumakbo patungo kay Ana. Yumakap ito ng mahigpit sa kanyang ina na parang hindi na ito kailanman bibitaw. Anak, mahina ngunit puno ng pagmamahal na tugon ni Ana. Nandito na si Mama. Huwag kang mag-alala. Habang yakap ang anak, naramdaman ni Ana ang init ng pagmamahal na siyang nagpatibay sa kanyang loob. Ngunit alam niya, sa kabila ng muling pagkikita nilang mag-ina, isang mas mabigat na misyon ang naghihintay sa kanya. Makaraan ng ilang oras, matapos ang pagsusuri ng mga doktor at nurses, si Ana ay iniwan na sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Ngunit sa halip na matulog, nanatiling gising ang kanyang isipan. Ang 3 pangitain ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Ang mga mukha ng mga tao, ang mga nalinlang, ang mga gumising sa pananampalataya, at ang mga pinaghiwalay ng pagyugyog, lahat ay parang pelikula na paulit-ulit na ipinapalabas. Panginoon, bulong niya habang nakatingin sa kisam ng ospital. Paano ko ito sisimulan? Sino ang makikinig sa akin? Hindi niya inaasahan ang sagot, ngunit naramdaman niyang may kakaibang kapayapaan na bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang simulan ang misyon, kahit hindi pa malinaw ang lahat. Kinabukasan, dumating ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa ospital upang dalawin siya. Ang ilan ay masayang-masaya sa paggising niya, ngunit may ilan ding nagtatanong. Ana, may narinig kaming sinabi ng mga doktor. Sabi nila, tumigil daw ang puso mo ng ilang segundo. Totoo ba yon? Tanong ng isa sa mga nurse. Napabuntong hininga si Ana. Alam niyang darating ang ganitong mga tanong, ngunit hindi pa siya handang magbahagi ng buong kwento. Sagot niya, pilit na umingiti. Pero basta, may nangyari. Isang bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Ang kanyang sagot ay tila nagdulot ng mas maraming tanong sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi na sila nagpilit. Alam nilang si Ana ang klase ng taong hindi magbabahagi ng detalye hanggat hindi pa siya handa. Sa sumunod na gabi, habang tahimik na nag-iisa si Ana sa kanyang kwarto, kinuha niya ang isang maliit na notebook na nasa tabi ng kanyang kama. Sinimulan niyang isulat ang lahat ng kanyang nakita, ang liwanag, ang 3 pangitain, ang mga mensahe ni Jesus. Hindi niya alam kung saan magsisimula, ngunit ang kanyang kamay ay tila ginabayan ng isang hindi nakikitang lakas.
Ang unang pangitain, isinulat niya, ay ang panlilinlang na darating. Marami ang malilinlang ng mga mukhang mabuti, ngunit puno ng kasinungalingan. Kailangan nilang malaman ito. Habang sumusulat, naramdaman niyang unti-unting bumababa ang bigat sa kanyang puso. Alam niyang ito ang unang hakbang. Alam niyang ito ang simula ng isang mas malaking misyon. Muling nagbukas ang mga mata ni Ana sa isang bagong araw. Ang unang naramdaman niya ay ang bigat ng kanyang katawan at ang mahapdi niyang mga kalamnan na parang hindi pa rin nakaka-recover mula sa pagkabigla ng aksidente. Subalit, ang pinakamabigat na dala-dala niya ay ang bigat ng kanyang isipan. Bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niyang ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ni Jesus ay tila mas malaki at mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Sa kabila ng lahat ng ito, napagtanto niya na ang pagbabalik sa buhay ay hindi lamang pisikal. Bawat hakbang na tinatahak niya ngayon ay may layunin, at bawat galak at sakit ay may kahulugan. Ang bawat tanong na naiisip niya ay tila isang piraso ng palaisipan na unti-unting binubuo. Ang misyon na iniatang sa kanya ay hindi na isang pasanin, kundi isang tawag na kailangang tuparin. Habang ang araw ay sumikat, si Ana ay binisita ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang unang dumating ay si Mia, na ngayon ay masaya at may kasamang iba pang mga kamag-anak. Nang makita ni Mia ang kanyang ina, agad siyang tumakbo patungo dito at niyakap siya ng mahigpit. "Ma, ang saya ko't nandyan ka na," sigaw ni Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng saya at pag-asa. Ngunit sa kabila ng tuwa ng kanyang anak, may malalim na kabuntot na tanong na tumatakbo sa isipan ni Ana. Paano siya makakapagsimula ng bagong buhay kung sa bawat sulok ng kanyang isip ay naroroon pa rin ang mga pangitain na bumabalot sa kanyang kamalayan? "Anak, maraming salamat at nandyan ka," sabi ni Ana habang pinapahid ang mga luha sa mata ng anak. "Mahal kita." Habang niyayakap ang anak, naramdaman ni Ana ang kaguluhan sa kanyang puso. Hindi pa siya handang ipaliwanag ang lahat kay Mia, hindi pa niya kayang ibahagi sa kanya ang mga saloobin at mga mensahe na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pumasok ang araw, at si Ana ay muling nakaharap sa mga doktor na nag-aalaga sa kanya. Pinagmasdan nila ang kanyang kondisyon at napansin nilang mabilis ang kanyang paggaling. Ngunit hindi ito sapat upang matanggal ang mga pagdududa ni Ana. Ang kanyang mga doktor ay hindi pa rin makapaniwala sa mga milagro na nangyari sa kanya. "Ana, tiyak ako na hindi kami pwedeng magsalita ng miracle," sabi ng isa sa mga doktor, si E.R. Morales, habang ni-review ang mga resulta ng kanyang mga pagsusuri. "Ngunit wala kaming ibang explanation sa mabilis mong paggaling. Nakita namin sa mga scans na may mga malalim na pinsala, ngunit walang bakas ng permanenteng damage." Habang nakikinig si Ana, naramdaman niyang ang mga doktor ay nagsasabi ng mga bagay na tapat ngunit puno ng pagdududa. Hindi nila alam ang buong kwento ng kanyang pagkabuhay. Ang kanyang paggising ay hindi isang simpleng aksidente o kaganapan na ipinaliwanag ng agham. Ito ay isang tawag mula sa Diyos, isang misyon na nararamdaman niyang hindi siya pwedeng mag-isa. "E.R. Morales," sabi ni Ana, "alam ko na hindi ito ordinaryong paggaling. Alam ko na may dahilan ang lahat ng nangyari sa akin. Hindi ko lang sigurado kung paano ko ipapaliwanag ito sa inyo. Ngunit sigurado ako sa isang bagay, may layunin ang Diyos sa aking buhay." Nakatingin sa kanya si E.R. Morales, ang mukha nito ay puno ng kabuntot na kabiguan. Hindi siya naniniwala, ngunit hindi rin siya makapagbigay ng malinaw na paliwanag. Sa loob ng kanyang puso, may pagnanais na maghanap ng katotohanan, ngunit wala siyang makitang konkretong ebidensya. Kaya't ang sagot niya ay isang mahinang ngiti. "Ana, naiintindihan kita. Lahat ng bagay ay may dahilan, ngunit sana makatagpo tayo ng mas konkretong sagot tungkol sa iyong kalusugan." Habang tumatagal, nagkaroon ng mas maraming oras si Ana upang mag-isip at magnilay. Ang kanyang utak ay puno ng mga tanong at hindi masagot na pagdududa. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman niyang may bagay na hindi niya kayang pigilan. Ang tawag na natamo niya mula kay Jesus ay nagsisilbing ilaw sa kanyang landas. Alam niyang may layunin ang kanyang buhay, at ang misyon ay nag-umpisa pa lamang. Isang gabi, habang nag-iisa sa ospital, nagsimulang magsulat si Ana ng mga saloobin sa kanyang maliit na notebook. Sa bawat salitang sinusulat niya, unti-unting natutunton niya ang mga hakbang na dapat niyang gawin. Hindi niya alam kung anong hakbang ang susunod, ngunit natutunan niyang magtiwala sa proseso. "Sa lahat ng nakita ko," isinulat niya, "sa lahat ng naramdaman ko, may isang bagay na hindi ko kayang baliin, ang misyon na binigay sa akin. Huwag ko itong isantabi. Huwag akong matakot.
Kinabukasan, nagkaroon si Ana ng pagkakataon upang magpahinga at mag-isip. Tinutulungan siya ng kanyang pamilya, lalo na ng anak niyang si Mia, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ni Ana, naramdaman niyang hindi ito ang wakas. Ang bawat araw ay tila nagiging isang paghahanda para sa mas malaking misyon na nag-aantay sa kanya sa labas ng ospital. Hindi lang basta ang buhay na kanyang pinili. Ito ay isang buhay na may layunin, may mensahe na kailangang iparating sa buong mundo. Habang ang araw ay patuloy na lumilipas, naisip ni Ana na hindi niya kayang gawin ito mag-isa. Kailangan niya ng mga taong may pananampalataya, mga kaibigan na handang makinig at magsuporta sa kanya. Nang makalabas siya ng ospital, siya ay naghanda na ipakita ang kanyang bagong misyon. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng mga tao, ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng mag-atubili pa. Sa gabi ng kanyang paglabas ng ospital, nagtipon ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa isang maliit na salo-salo. Ang mga ngiti ay masaya, ngunit may malalim na katahimikan sa mga mata ni Ana. Nasa likod ng bawat masayang pag-uusap at tawanan ay ang nararamdaman niyang pagmamadali. Hindi siya maaaring maghintay ng matagal. May isang tawag na hindi niya pwedeng ipagpaliban. Ito na ang oras para tuparin ang kanyang misyon. Anak, sabi ni Ana, habang pinagmamasdan ang kanilang masayang pagkikita. May kailangan akong sabihin sa inyo. May mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit alam kong mayroon akong misyon sa mundong ito. Ang araw ng umaga ay sumikat ng dahan-dahan, ang liwanag nito ay pumasok sa kwarto ni Ana. Gumising siya ng maaga, tulad ng dati, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Ang takot na kanina'y namutawi sa kanyang puso, ang hindi kilala, ay hindi na kasing nakakatakot. Sa lahat ng oras ng kanyang pagpapagaling, napag-isipan niyang mabuti ang kanyang layunin, at kahit na may mga pag-aalinlangan, may isang bagay sa kanyang puso na nagsasabing handa na siya para sa susunod na hakbang. Hindi lamang tungkol sa kanyang pagpapagaling ang misyon na ibinigay sa kanya ni Jesus, kundi kung paano siya makakatulong sa iba. Habang siya ay nag-aayos sa umaga, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, panahon na upang kumilos. Kailangan kong magsimula. Sa tulong ni Mia, na patuloy na nagiging mas maunawain at maalaga, nagsimula si Ana na mag-isip ng mga paraan kung paano makakatulong sa mga tao sa paligid niya. Alam niyang ang kanyang kwento ng buhay at pagpapagaling ay makakapagbigay inspirasyon sa marami, ngunit paano niya ito maisasakatuparan? Hindi pa niya alam ang lahat ng sagot, ngunit ang puso niya ay nagsasabing magsimula na. Ang unang pagtatangka ni Ana na isakatuparan ang kanyang misyon ay naganap sa isang lokal na community center. Narinig niya ang tungkol sa isang proyekto na nagbibigay ng psychological support sa mga biktima ng aksidente at mga taong nasa proseso ng pagpapagaling, kaya't naramdaman niyang dito siya magsisimula. Alam niyang ang kanyang kwento ng buhay at pagpapagaling ay makakapagbigay ng inspirasyon, pero paano siya makakatulong ng aktwal? Masyado pang bago sa kanya ang ideya ng pagtulong sa iba, ngunit nagdesisyon siyang simulan na. Nang araw na yon, kabado si Ana. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit ang isip niya ay matatag. Alam niyang hindi magiging madali. Ang pagpapagaling ay hindi lamang tungkol sa katawan, pati ang isip at ang kaluluwa ay kailangang magbago. Pagdating sa community center, napansin niya ang mga tao sa paligid, ang mga grupo ng nag-uusap, ang mga therapist na nakikipag-usap sa maliliit na grupo, at ang ilang mga bata na naglalaro sa isang sulok. Naroroon ang enerhiya ng pag-asa, ngunit naroroon din ang sakit, at alam niyang nandyan siya upang maging bahagi ng pagbabago. Mia, sigurado ka bang kaya ko ito? Tanong ni Ana, habang inaayos ang kanyang bag at tinitingnan ang kanyang anak na nasa tabi niya. Naman, Mama. Tandaan mo, may espesyal na kwento ka na maaaring makatulong sa maraming tao. Alam kong makakaya mo ito. Magiging maayos lahat, sagot ni Mia na may pag-aalala, ngunit puno ng pag-asa. Ngumiti si Ana kay Mia, isang ngiti na malambot ngunit puno ng tiwala. Susubukan ko, Mia, susubukan ko. Pagpasok ni Ana sa meeting room, siya ay sinalubong ng mainit ng tinanggap ng coordinator ng center, isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, si Marcos. Agad niyang napansin ang kaba sa mga mata ni Ana, ngunit sa kabila nito, nakita din niya ang determinasyon. Inakay siya ni Marcos patungo sa isang mesa kung saan ang ibang mga kalahok ay nagtitipon. Ang ilan ay tahimik lang, ang iba naman ay nag-uusap ng mga salitang nagbibigay ng aliw. Huwag kang mag-alala, Ana. Lahat tayo ay may kwento.
Hindi lang tungkol sa mga sugat o sakit, kundi kung paano tayo bumangon mula rito, sabi ni Marcos, na parang tinutulungan siyang magbukas ng puso. Muling nagtakip si Ana ng mga mata, pinipilit kalmahin ang kanyang sarili. Sa kabila ng kalmado niyang hitsura, ang puso niya ay mabilis na tumbiting. Hinihiling ko na sana makapagbigay ako ng inspirasyon, Anya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula na ang maliit na grupo ng talakayan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ana ang bigat ng kanyang kwento. Ang mga ibang tao, may mga pilat na nagmumula sa kanilang mga sariling buhay, ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga kwento. Mayroong isang babae na nawalan ng anak sa isang aksidente, isang lalaking nakaranas ng trauma mula sa digmaan, at isang matandang lalaki na nagpapagaling mula sa isang malubhang sakit. Habang ang bawat isa sa kanila ay nagkukwento, naramdaman ni Ana ang koneksyon. Ang bawat kwento ay may kabigatan, ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, naroroon ang liwanag ng pag-asa at lakas. At ikaw, Ana? Paano ka nakabangon? Tanong ni Marcos, na nagbigay ng signal kay Ana na magsalita. Si Ana ay humina ng malalim. Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Ang kanyang buhay, mula sa pagkatalo hanggang sa muling pagbangon, ay puno ng mga pagsubok. Ngunit hindi lang iyon ang mahalaga. Ang pinakamahalaga ay kung paano niya ito pinili bilang isang pagkakataon upang magbigay pag-asa sa iba. Nagsimula ako sa simpleng hakbang. Naniniwala ako na bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may kahulugan. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa akin, natutunan kong magpatawad, hindi lang sa ibang tao kundi pati na rin sa aking sarili, wika ni Ana, ang kanyang tinig ay may lakas, at unti-unting naramdaman niyang ang takot ay nawawala. Ang mga mata ng mga tao sa silid ay nakatutok kay Ana. Marami sa kanila ang natututo sa kanyang kwento, at si Ana ay nagsimulang magtiwala sa kanyang kakayahang magbigay pag-asa. Habang natapos ang talakayan, nakaramdam si Ana ng hindi inaasahang kaligayahan. Hindi man lahat ng tanong ay nasagot, at hindi man ganap ang kanyang paghagupit sa takot, naramdaman niyang may nagbago sa loob niya. Ang unang hakbang ay isang maliit na tagumpay, ngunit isang tagumpay na nagsimulang magbukas ng mas malalaking pinto para sa kanya. Salamat, Ana, sabi ni Marcos habang naglalakad sila palabas ng silid. Ang kwento mo ay mahalaga. Huwag mong itigil ang pagbabahagi ng iyong lakas. Si Ana ay ngumiti, ngunit ang kanyang puso ay puno ng bagong sigla. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit handa na siya. Ang kanyang unang pagtatangka ay isang hakbang patungo sa mas malaking layunin, at sa bawat hakbang, unti-unti niyang nararamdaman ang tunay na kahulugan ng pagpapagaling, hindi lamang sa sarili, kundi sa iba. Ang umaga ng araw na iyon ay tila may kakaibang sigla sa hangin. Naramdaman ito ni Ana habang siya ay naglalakad patungo sa community center, dala ang mga alaala ng nakaraang linggo. Matapos ang unang pagtatangka na magbigay ng inspirasyon sa mga tao sa center, napagtanto niyang hindi pa siya tapos. May higit pang nag-aantay sa kanya. Ang mga kwento ng mga tao, ang mga sugatang puso, ay nagbigay sa kanya ng lakas at tapang na magpatuloy. Ngunit ang pinakamalaking tanong sa kanyang isipan ay, paano niya maisusulong ang kanyang misyon? Kung paano niya higit pang maipararating ang mensahe ng pagpapagaling at pag-asa. At sa kabila ng lahat ng duda, nahanap niya ang sagot sa kanyang puso, kailangan niyang lumabas pa sa mga pader ng community center. Kailangan niyang makipag-usap sa mas maraming tao, mapalaganap ang kanyang mensahe sa mga hindi pa nakakaalam. Si Ana, habang naglalakad patungo sa center, ay nagsimulang mag-isip ng mga paraan kung paano siya makakagawa ng mas malaking epekto. Hindi na siya natatakot magbahagi ng kanyang kwento. Nakikita na niya ang halaga ng bawat salita, bawat hakbang, at ang lakas ng isang tao na magbigay ng inspirasyon sa iba. Habang siya ay nasa daan, dumaan siya sa isang kanto kung saan may isang malaking billboard na nakalagay ang mensahe tungkol sa mental health awareness. Ang mensaheng iyon ay may malaking epekto sa kanya, at agad niyang naisip na maaaring maging isang magandang ideya na magsimula ng isang proyekto na makakapagbigay gabay at suporta sa mga taong nagdaranas ng parehong takot at pagdududa. Isa na namang hakbang, Ana, bulong niya sa sarili. Dahil kung hindi ko ito simulan, sino pa ang gagawa? Sa pagpasok ni Ana sa center, nakatagpo siya kay Mia na nag-aalok ng kanyang suporta sa bawat hakbang ng ina. Mama, alam ko na kaya mo ito, sabi ni Mia, hindi alintana ang kaba sa mata ng ina. Alam ko na makakaya mong magbigay pag-asa sa iba dahil ang kwento mo ay makakatulong. Ngumiti si Ana sa anak. Salamat, Mia, pero hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan ang lahat.
Bago pa magpatuloy ang pag-uusap nila, pumasok si Marcos, ang coordinator ng center, na may masiglang ngiti. Ana, may maganda akong balita para sa'yo. Mayroon kaming isang malaking event sa susunod na linggo, at nais namin na maging bahagi ka ng talakayan. Isang malaking pagkakataon ito para ipalaganap ang iyong mensahe. Nagulat si Ana. Hindi niya akalain na makatatanggap siya ng ganoong pagkakataon. Oh wow! Talaga? Tanong ni Ana, ang mga mata niya ay kumikislap ng excitement. Ana, alam namin na ang kwento mo ay mahalaga. At sa malaking event na ito, maaari kang magsalita sa harap ng maraming tao. Hindi lang sa maliit na grupo, kundi sa mas malawak na komunidad, sagot ni Marcos. Ang sigla ng kanyang boses ay malinaw na nagpapakita ng tiwala sa kakayahan ni Ana. Si Ana ay hindi makapaniwala. Napakaganda ng pagkakataon, ngunit may maliit na boses sa kanyang isipan na nagdududa, paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ako makapagbigay ng tamang mensahe? Ngunit hindi na siya nagpatinag. Ang karanasang nakuha niya mula sa nakaraang linggo, pati na rin ang suporta ni Mia at Marcos, ay nagsilbing gabay upang magpatuloy. Sigurado akong makakaya ko ito, sabi ni Ana sa kanyang sarili. Kailangan ko lang magtiwala sa aking mensahe. Ang linggo ng event ay dumating, at ang excitement ni Ana ay hindi na matitinag. Nasa loob siya ng isang malaking auditorium, ang mga tao ay dumating mula sa iba't ibang bahagi ng komunidad upang dumalo. Ang mga pader ng lugar ay napuno ng mga posters tungkol sa mental health awareness, at ang hangin ay puno ng sigla. Alam ni Ana na ang araw na ito ay magiging isang simula para sa kanya, at nararamdaman niya na ang buong komunidad ay magbibigay pansin sa kanyang kwento. Babe, kaya mo ito. Laban lang, sabi ni Mia habang inaakay si Ana papasok sa stage area. Salamat, Mia, sagot ni Ana. Mahalaga ito para sa akin. Sa huling bahagi ng event, dumating na ang oras ni Ana upang magsalita. Habang siya ay papalapit sa entablado, ang kaba ay muling nagbalik, ngunit ngayon may kasamang lakas at determinasyon. Naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niyang pagsubok, ang bawat sugat at sakit na pinagdahanan, at kung paano siya nakabangon mula rito. Lahat ng iyon ay nagbigay ng lakas at mensahe na nais niyang iparating sa iba. Pag-akyat ni Ana sa entablado, ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Ang mga tao ay tahimik na naghintay at nararamdaman ni Ana ang bigat ng responsibilidad. Ngunit hindi siya nagpatinag. Ipinagmalaki niya ang kanyang kwento, hindi bilang isang kwento ng kalungkutan, kundi bilang isang kwento ng pag-asa at lakas. Inisa-isa niya ang bawat hakbang na ginawa niya mula sa kanyang pagkatalo hanggang sa kanyang pagbangon. Ibinahagi niya ang mga simpleng hakbang na nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng ito, natutunan ko na ang pinakamahalagang hakbang ay ang unang hakbang. Ang hakbang ng pagpapatawad, ng pagtanggap at ng pagbuo muli. Hindi madali, pero kung mayroong isang bagay na natutunan ko sa aking buhay, ito ay ang lahat ng sakit ay may dahilan. Ang bawat pagkatalo ay may dahilan. At sa bawat tagumpay, may kasamang lakas na maaari nating ibahagi sa iba, wika ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng pagmumuni-muni. Habang natapos ang kanyang pagsasalita, ang buong auditorium ay pumalakpak. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng pag-asa at pagpapahalaga. Nararamdaman ni Ana na ang mensahe na nais niyang iparating ay napakinggan, at sa isang saglit, natanto niyang ang kanyang misyon ay nagsimula na. Hindi siya mag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming tao ang handang makinig at marami pa siyang makakatulong. Pagtapos ng event, nilapitan siya ni Marcos at ng ibang mga tao upang magpasalamat. Ana, wala akong ibang masabi kundi ang iyong lakas. Salamat sa pagbabahagi ng iyong mensahe, sabi ni Marcos. Salamat din, sagot ni Ana, ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat. Hindi ko kaya ito nang wala ang suporta ng lahat ng nandyan. Habang papalabas si Ana ng auditorium, tinitignan niya ang mga tao na nagpapakita ng pag-asa at pagpapahalaga. Alam niyang ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Ang mga hakbang niya ay maliit pa, ngunit puno ng lakas at tiwala na ang mensahe ng pagpapagaling ay makararating sa lahat ng nangangailangan. Simula pa lang ito, bulong ni Ana sa sarili habang naglalakad papalayo. Lalaban ako. Matapos ang matagumpay na event na iyon, ang buhay ni Ana ay nagbago. Ang mensahe ng pag-asa na iniwasan niyang iparating sa mga nakaraang taon ay ngayon isang mahalagang bahagi ng kanyang misyon. Minsan, naiisip ni Ana kung anong klaseng buhay ang mayroon siya ngayon. Dati,
ang bawat araw ay puno ng takot at pasakit. Ngayon, siya ay puno ng sigla at malasakit sa ibang tao. Ang mga sugatang puso ng iba ay tila nagiging mga gabay sa kanyang sariling paglalakbay, at ang mensahe ng pagpapatawad at pagbangon ay sumasalamin sa kanyang pagkatao. Minsan, pagkatapos ng trabaho sa community center, umuupo siya sa kanyang maliit na kusina, nagmamasid sa mga bituin sa kalangitan. Ang mga ulap ay hindi na nakatakip sa kanyang mga mata. Alam niyang may mga pagsubok na patuloy na darating, ngunit hindi na siya natatakot. Ang lakas ng kanyang misyon ay hindi nakabase sa pagiging perpekto, kundi sa katotohanan na ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay may kahulugan. Ang buhay ko ay hindi isang kwento ng kalungkutan. Ito ay kwento ng pagpapatawad, naisip ni Ana. Kaya ko ito. Lahat tayo kaya ito. Habang iniisip ang mga susunod na hakbang, natutunan ni Ana na ang paghahanda ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto ng mga gawain. Ang paghahanda, ayon sa kanyang naranasan, ay may kinalaman sa pagiging handa sa bawat aspeto ng buhay, puso, isipan, at espiritu. Ang kanyang araw-araw na buhay sa community center ay naging mas magaan. Laging may mga tao na dumadating, mga tao na nangangailangan ng tulong, mga tao na parang mga piraso ng puzzle na kailangan niyang ayusin. Si Ana, sa bawat kwento ng iba, natutunan niyang mas lalo pang pahalagahan ang bawat sandali ng buhay. Para sa kanya, ang bawat pagkatalo ng iba ay isang pagkakataon para matulungan silang makabangon. Hindi na siya natatakot magbigay ng sarili niyang kwento. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, unti-unting naramdaman ni Ana na may mga hindi pa natutugunang pangarap na naghihintay sa kanya. Hindi na siya tumigil sa pagpapalaganap ng mensahe ng mental health awareness, pero natutunan niyang hindi lahat ng tao ay makikinig agad. May mga pagkakataon na ang kwento ng ibang tao ay tila hindi pinapansin at masakit ito para kay Ana. Ngunit natutunan niyang hindi lahat ng tao ay handa pa. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa community center, dumating si Mia, ang kanyang anak. Tuwang-tuwa ito, hawak ang isang piraso ng papel. "Mama, may magandang balita ako," sigaw ni Mia. "Anong balita?" tanong ni Ana, umiti habang tinatanggap ang anak. "May pagkakataon tayo na makipag-collaborate sa isang malaking project. May isang NG na gusto nilang magtulungan tayo para mas marami pang makatawid sa ating mensahe. Gusto nila na makipag-partner sa atin para sa isang nationwide campaign tungkol sa mental health," sabi ni Mia, ang mukha nito ay naglalaman ng excitement at pag-asa. "Wow," sabay na sagot ni Ana. "Ito na ba ang pagkakataon na hinihintay natin?" "Mama, magandang pagkakataon ito at nakikita ko kung gaano kaseryoso ang mga tao sa pagtulong sa ating advokasya," sagot ni Mia. Ngumiti si Ana, ngunit may kalakip na kabiguan sa kanyang mata. Ito na ba ang sagot sa lahat ng pagsubok? Ito ba ang solusyon sa mga tanong ko? Si Mia ay naglapit at niyakap siya. "Mama, hindi ka nag-iisa. At tulad ng sabi mo, ang bawat hakbang, bawat pag-akyat, ay may kahulugan." Ang proyekto ng NG ay nagsimulang magbukas ng mas maraming pintuan para kay Ana. Ang mga partners at supporters ay nagsimula ng magbigay ng lakas at mga oportunidad upang palawakin ang mensahe ni Ana. Ngunit habang patuloy niyang pinapalaganap ang advokasya, naramdaman niyang kailangan niyang maghanda para sa mas matinding hamon. Hindi niya kayang magsimula ng isang nationwide campaign nang walang sapat na kaalaman at kasanayan. Kaya naman, nagdesisyon si Ana na mag-aral at maghanda para sa mga susunod na hakbang. Pumunta siya sa mga seminar, nagsimula ng mga online course tungkol sa komunikasyon at advocacy work. Inisip niya na ang pagpapalaganap ng mensahe ng mental health awareness ay nangangailangan ng mas matibay na kaalaman at pagpaplano. Sa bawat seminar at klase na pinasukan ni Ana, nakatagpo siya ng mga bagong ideya at estratehiya na maaari niyang gamitin upang gawing mas epektibo ang kanyang kampanya. Natutunan niyang ang pagiging handa ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga sa sarili, kundi pati na rin sa pagiging handa sa mga hamon ng mundo. Ang pagtanggap sa sarili, ang pagpapatawad sa nakaraan, at ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay nagiging pundasyon ng kanyang lakas. "Kung gusto ko talagang magtagumpay, hindi ko pwedeng maging limitado. Kailangan kong maging bukas sa lahat ng posibilidad," sabi ni Ana habang nakaupo sa isang coffee shop kasama si Mia at Marcos na sumusuporta sa bawat hakbang na ginagawa niya. "Exactly, Ana," sabi ni Marcos, "ito na ang tamang panahon. Huwag mong gawing hadlang ang iyong takot. Nandito kami para sa'yo."
Mama, kaya mo ito, dagdag ni Mia na nagpapakita ng taas ng loob. Habang nagmumuni-muni si Ana, tumingin siya sa paligid. Ang mga tao sa coffee shop ay abala sa kanilang sariling buhay, ngunit natutunan niyang makita ang mga kwento sa likod ng bawat mukha. Nakita niya na sa kabila ng lahat ng paghihirap, may mga pagkakataon ng pag-asa. Kung kaya't sa mga susunod na linggo, nagsimula siyang magbigay ng mga speech at workshops, nagsimula siyang magtulungan sa mga komunidad upang mapalaganap ang mensahe ng mental health. At sa bawat hakbang na ginagawa niya, napagtanto ni Ana na ang tunay na laban ay hindi laban sa iba, kundi laban sa takot at pangarap ng sarili. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay na natutunan niya ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo sa sarili at pagtulong sa iba. Ang bawat araw ay isang pagkakataon na magbigay ng pag-asa sa mga tao sa paligid. Ang kwento ni Ana ay hindi nagtatapos dito. Ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Ang mensahe ng pagpapatawad, lakas, at pagbabago ay magpapatuloy, at siya ay maglalakbay pa upang makarating sa mas marami pang tao. Ang pag-asa ay hindi natatapos sa isang araw. Sa bawat hakbang, sa bawat kwento, patuloy na magsisilibing ilaw ang mga tao na tulad ni Ana sa madilim na bahagi ng mundo. Pagkomento ng salitang ipagbabago kung umabot ka hanggang sa dulo ng video. Makakatulong ito sa amin na malaman kung sino ang sumubaybay sa buong content at syempre, magbibigay inspirasyon sa amin na maghatid pa ng mas maraming nakakatuwang mga videos. Huwag kalimutang mag-like at i-share.